John 14. John 14. Kanina galantaw ko sa oras ko. Usar magud problema naman ni unsaon paghuman og nga sakto sa oras or mahuman ba gyud nimo imong wali. No? So mo na say problema, labi na sa digli ta sige og wali, no? Pero atong panimutan by the grace of God nga mahuman na to and then mawali gyud gusto ipawali sa Dios rin nato. Verse 14. Ana mo da say amen. Okay, atong dunganon og basa verse 14. Verse 15, sorry. Verse 15, sorry. Nana mo, ready? Read. If ye love me, keep my commandments. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Ang mensahe nato karong hapon, no? Gauging our obedience. Kabalo ba taon say kaning gauge? Siguro no kung mga engineering diri o mga unsa na diha kabalo sila unsa nang gauge, mechanical or unsa. Gauging is imong sukdon kung asa na ka sa imuhang obedience. Okay? Okay, always no sige na tagkadungog aning word nga obedience, sige na tagkadungog ana and we demand obedience labi na kung ikaw naa ka in authority. Di ba? Kung ikaw boss ka, kung ikaw amo, kung ikaw teacher ka, you demand and gusto ka nga i-obey ka sa imong mga estudyante. O kita pon nga mga ginikanan, we demand it sa ato ang mga anak. Nga dapat mo obey sila or mosunod sila. No? Kung ikaw leader, kung ikaw naa ka in authority, we demand and we want them to obey. Gusto ta nga sila, saman, musunod nato. How much more ang atong Dios nga naay authority sa atong kinabuhi. God wants us to obey. Kitang tanan gusto sa Dios nga mosunod kita sa Dios. Mao nay gusto sa Dios and kung imo nang tan-awon nahimuot ang Ginoo sa mga tawo nga mo-obey. No? But before that one, mag-ambos na ta. Dingulo pila nga mata magpray ta. Lord God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong gitugot sa mong palibot. Salamat Ginoo nga gitugutan sa nimo. Ako nimo nga makatindog diri sa tubangan. Salamat Ginoo sa imong pulong. Ug nag-ampol mi padayon nga ikaw may magasangkap nako. Unsay magawa sa akong baba Ginoo, gikan lang sa imong pulong. O bisan pa man ang matag usa nga magapaminaw, nagampaw ko Ginoo nga naa sila makuha o magamit namo sa mong espirituhanon nga pag-atubang sa kalibutan. Dalaygon kay ka unsa may mga trabaho sa mong kaaway, sa mong palibot nga pwede makasampong sa una kasing-kasing, pwede lungog sa imong mga katawhan. Nagampo mi Ginoo nga ikaw may magakontrolar, padala imong mga anghel nga may magapaghatag Ginoo og protection sa muang palibot. Dalaygon kay ka, kaning tanan Ginoo among giampog pasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Okay. So akong ingon ganina, ora bag kaning we demand and gusto gyud ta, labi na kung kita nga ginikanan, kita nga mga amo, mga unsa na diha. We want that our kanabitang subordinates nato or under nato nga moobey sa atoa. Gusto ta ana. Right? So, obedience, kung imong tanawon kaning word probably dili gyud ni siya ingon nga kanabitang gusto ang tanan ani, labi na kaning mga batan-on, kanang mga usahay ang atoang mga naa sa imong kauban sa trabaho or lower than nimo, naapon na sila kaugalingon nilang mga buhat. Sa kalibutan labi na gyud karong panahon na ang kasagara nga madungog nato, no? Kaning gitawag nato rebellion, no, against the government or is either napoy mga rebellion nga gikan sa mga ato padulong sa atong mga church leaders, sa mga atoang mga parents, no? Muna kasagara anak rebelde, trabahante rebelde, membro sa church rebelde, dili gusto mosunod og kanang gitawag nato unsay patakaran, policy or unsay mga unsay gisulti sa pulong sa Dios. Gusto lang ta or unsay gusto sa tao karon is kana bitong ayaw kog buti sa akong kaugalingon kay ako maning kinabuhi. Common na nga madungga nato, labi na no kanang mga storya, kanang mga salida nga mga kita nato nga nakikita mo tong anak nga salida, si Claudine ba to?
Oh, di ba? Nga kanang murag dili sa gusto butan. And the reality di lang sa salida unsa na dia gakahitabo na siya sa atong pamilya. Nga naay mga anak nga feeling nga kaya na niya ang iyang kaugalingon, munang dili na mosunod unsay patakaran sa balay. Dili lang sa balay, diri sa church. Naay mga young people, di young people, mga dagko na, mga hamtong o unsa na diha. Gusto sila unsay ilahang, unsa man, unsay naa sa ilahang kabubuton ba, ilang buhaton. Pero dili na maoy gusto sa Dios. Amen? Dili na mo'y gusto sa Dios. Ug nahimuot ang Dios sa mga tawo nga mag-obey. Then naapoy na gitawag nila nga gusto sila fake nga freedom. May fake nga freedom. Gusto nila ba nga dili sila kontrolahon. My body, my choice. May common ninyo madunggan karon. Ako amaning lawas, ako ipagbuot ani balag magpa-pierce ko. Ang alot na ako unsa na diha. Ang akong sininaan, ayo pagbuot kung gisi-gisi ni. Kung makita na ng igot-igot ni mo da, ayo pagbuot kay nga naman, that's my body, my choice. Mo na inaas sa ilaha. Mo na inaas kalibutan. Mo na permanente na to madunggan mga gipang fight anang mga LGBTQ, mga unsa na diha kay man. Dili sila gusto nga kontrolahon sila, dili sila gusto nga ipakuan ba yun? Kanang bitong i-impose gyud ang truth bitaw. Dili sila gusto ana kay nga naman mo lagi na balik ta, my body, my choice. Munang dili ka kabuot, munang salamat ta nga walay na pass nga bill ana no. Diri sa Pilipinas nga man nga di sila mabutan or kanang church wala kay dili ka pwede makastoryag daotan sa ilaha. Salamat ta ana nga nanghitabo na no. So, rebellion in 1 Samuel chapter 15 verse 23 kabaluta nabasa na to na 1 Samuel chapter 15 verse 23. Nga tubangan sa Dios it is a kung mayong gali kag di pagsunod worse na mangguning ko ano kung mayong kag rebellion is worse than disobedience. Yan na gyud ning rebel na gyud ka. Totally wala na gyud kay wala na dili na ka makontrol. 1 Samuel chapter 15 verse 23. 15 verse 23. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of God, of the Lord, and He hath also rejected thee from being king. Kung imong suryahon, o atong balikon na storya ani, ang gisgutan ani si Saul. Because, unsa man, nag-rebel siya, or may kag-rebelde, wala niya sunda, unsay gisulti sa Dios. And, unsa man, stubbornness is as iniquity and idolatry. Nga, saman, mo ni ba orag ang aning stubbornness is kagahi sa kasing-kasing nga ni resulta sa iyahan na nung paghimo sa sala. Iniquity. That's mo nay common nga gakahitabo karon, not only on the time ni Saul, and then the reality is na ana makita nato karon nga inana na ang hunahuna sa mga tawo. Rebelde na kaayo og attitude. Rebelde na kaayo og attitude sa ginikanan. Tanan, no? And Proverbs chapter 17 verse 11, Proverbs 17:11. Unsay na rebellion, unsay iyang gisik? Muna gingon na evil man seeketh only rebellion. Proverbs chapter 17 verse 11. Proverbs 17:11. Proverbs 17 verse 11. Butang dia. An evil man seeketh only, unsay iyang gisiketh? Only rebellion. Therefore cruel messengers are sent against him. So sa ato pa, evil man ragyod ang mga mag-seek og rebellion. So if we will not obey, no? Ang mahitabo nato unya ato nang hisgutan kay mura magug sometimes we feel na kani magong word of obedience o nagbugat siya ba o nagkana bitong makasakal. Nagets sa ninyo labi na sa mga young people. Ora bag kung mo-obey ka hala sige sunod. Warag para nato ora bag so nga ano man gikontrolar manig ayo ang atong kinabuhi. Mo nang ang mga tawo nga imong sultihan sa pulong sa Dios dili sila gusto nga magpasakop, musimba, moalagad sa Dios kay ngano man dili sila gusto kontrolon.
Dili sila gusto nga naay magbuot sa unsay ilahang himuon. Oh? Actually dili wala makabuti diri. Kundi unsa may gisulti sa pulong sa Dios, mao nay giwali, mao nay gipa-impose diri kay nga naman mao nay kalipay sa Dios. Dili na aron butan ka kay nga naman we want you, kamo tagsa-tagsa, kitang tanan, empleyado man ka, member ka sa church, anak manggali ka. Gusto ta nga unsa man naay panalangin sa unahan. And we know that being obedient is the way na siya sa blessing. Nga kung mo-obey ka, kita nga ganikanan, ganahan kita sa atong anak kung panalitan siya musunod. Na ay dayo reward gali atong ihatag. How much more with our God the Father? Diba? How much more atong Dios? So, labi na to yung people, kasagara na, hunahuna na to, warag ginabutan ta kanunay. Usahay, warag, boring, magay na, sige tag sunod. Boring kayo, warag restrictive ra kayo ang atuang kuan, ang atong mga ginahimo. No? Or it's either may sa kinaraan naman ang obey-obey ay. Kinaraan man ang obedience. No, dili. Sa verse nga atong gibasa, ibalik ko na to in John chapter 14 verse 15. Kung imo nang tanawon diha, if ye love me, if a man love me, ang gingon diha, you keep my commandments. Nganong makaingon ta nga murag bugat, murag boring, murag sa maning kuan ay nganong controlling raman kaayo ning word nga obedience para nako. Unang-una di ay wala nimo na ilhi kinsa ang imong Dios. Wala nimo na ilhi kinsa ang authority nga naa dapat nga imong sundon. No? Nga naman, kasulay na mo gisugo mo, parihara nimo edad. Di ba maglibog ka kung saman sundon ako ni o dili. Pero if the person is in authority, musulti sa imo o inani mong buhata, ikaw pod. Nga naman, dali ra imong pagsulod because you know that that person or kana nga tao naa in authority diha sa akong kinabuhi. Di ba? Pareha sa pastor, pareha ni Pastor Chris. By the grace of God. Nga unsay isulti ni Pastor Chris murag kita pod kabalo ka nga siya alagad sa Dios, kabalo ka nga siya nagpray nimo, kabalo ka nga gikan sa pulong sa Dios ang iyang mga policies or iyang mga paghimangno nato. Kita ning sunod kay man, we know kinsa ang nagsulti. Pero atong balikon be, kaila ba ka sa imong Dios? Nakaila ba ka o nakabalo ba ka nga ang gusto sa Dios niya diha sa imong kinabuhi is maayo lang? Kaya kung wala, that's the time, ayaw pagtuo. Paghimo imong kaugalingong bangag. Paghimo imong kaugalingon nga pamaagi para mo prosper ka. Para mahimo ka sa imong gusto. Pero baliko na to, tanaw na to, unsa man di ay ang gusto sa Dios nga mahitabo niya sa imong kinabuhi. Daotan ba? Naa ba kay nabasa sa Bible nga kung musunod ka, daotan ang imong makuha? Kasagara man good kanang mga do's and don'ts nga naa sa Bible. Feeling nato restrictive na siya but actually it's protection. No? Ginikanan nato mga ginikanan. Kanong di mata gusto atong anak magsigdagan-dagan diha. Come on, we want them nga protected nga di sila masamad. Dili usamo diha na mga tangtang na nangipon. We don't want that one. Dili ta gusto anak. Same sad sa atong ginikanan. Ignon gud mo sa inyong ginikanan. Ako nasulay magyud ko amahan da buhi pa magyud na. Nga dili ang iyahan gyud sila gusto ang ako nag high school ko. Gusto gyud ko nga moadto gyud sa kong lula kanunay. Kaya nga naman wala man koy papagmama didto. Nya makaya-kaya ra man ako akong lula. Nya kabalo kag lula kay kuan. Spoiled pod. Laag o gabi mo uli tag alas 10, mo uli unsa na diha. Pero sa balay di na ako pwede mahimo. Nga naman. Kung muli kang inanang orasa, sud gyud kag sako, latos gyud ka diha. Oh. And mo na ang naa sa kunahuna pod sa panahon pod nga nag-high school ko. Naay rebellious attitude. Oh, sugoon di mo sugot. Pero sa dihang nga ning grow bitaw ta by the grace of God, nagdako ta nga ning tubo ta, nakasabot ta. Nagpasalamat ka nga inana day ang treatment sa imong ginikanan nimo. That treatment inana ilang handling sa imuha ba?
Di ba? Muna siya usa sa mga nagpapasalamato na to. Gubot. Ngayon ka gubot-gubot kayo eh. Oh. Ngayon kang maghilak akong inahan, maghilak kay nga naman. Mura naman magpatay duha. Oh, high school pagali ko ato. Oh. Ngayon kag bungbong mangbuak na diya, magkuhag kutsilyo kayo. Sige, patyan ako, moana na ko. Patyan na lang ko kay murag feeling lagi nga unsa man, murag feeling lagi nga murag restrictive ra kayo ang ginikanan, murag usa man oy. No, pero sa diha nga ning grota, sa diha nga nakasabtan nato unsay ilang tuyo. Magpasalamaton ta. Same with sa atong pastor. No? Usa na manggod ta mo realize ba kanang bitong obey ta or sa diha nga naa na ta sa kaaluotan or naa na ta sa problema nga dili na ta kasugakod. Nga we want unsay gusto nato nga sa dili unta mo mahulog diha. Dili unta mo nga ma-lockdown ba or ma-lock up sa kanang gitawag nato mga butang nga magliso na kagawas. Na mga young people karon no. Bilis example, uyab-uyab. Oh. Pag naanay maburos, unsay problema? Wala na, magliso na gawas na yun. Pero wala ay pagkulang atong pastor nga sige gwali. Wala nagkulang inyong mama nga ani ang buhaton ninyo. Pero kung mo na ginuto makita mo gyud magtuyo. Tuyuan magud nato kay nga naman feeling nato nga ay restrictive ra kaayo. Sakal ra kaayo. So, wa tay kalipay aning kinabuhi ah. Kalipay laging kadyot pero ang pag-suffer nimo until naa diha ang pag-suffer nimo. So, if we understand kung kinsa, if you love me, if a man love me, kung ikaw nakaila sa Dios ug ikaw nahigugma sa Dios, dili pug ka kahigugma kung wa ka nakaila. So munang giingon diha in verse 15 nga kung imong gihigugma ang Dios, you keep His commandments. If a man love me, ang Diyos nang ingon diya is a red letter, kung imong basahon, sige ingon niya, saman, hear what I say. Keep my words. Naaday na, depende din na nato. Sa kuan trabaho pud bitaw no, nga kaning bitong na magyud po yung mga kuan diri, mga amo or sa diha. Di man ingon nga amo ko sa akong trabahoan, but I'm in charge on kaning gitawag natog sa kaning safety. And we demand pod kaning gingon nato nga kinahanglan mo demand mi og safe og kaning gitawag nato obedience sa mga tawo. Kay we don't want them nga kanang itong madisgrasya sa trabaho. Mo na gusto na mo. Pero tungod kay mo lagi, di mi ganahan ani sir, dili mi ganahan, dili mi komportable o unsa na. Maghimo gyud lang pamaagi. Usahay sa amo ang part, sa ako ang part mo ko, sige, i-let go na ko ba. Pag naay mahitabo, ibalik yun ako sa ilaha. Pero dapat dili ta inana bitaw. Kung inana pa tong Dios, nga i-let go na lang ka aron mahimo ka nga naa sa laot para lang ma-realize nimo how important it is to obey. Dili na unta dapat nato ma-experience. Dili na dapat nga masakitan ka nga inani unsa na diha. Kay nga naman giingon na naman kadaan ana unta. Ang imo na lang is pagsunod ug pag-obey. So, obedience is not heavy or burden if we deeply know God, if nakailata sa atong Dios. Kung nakabalo ka, nakaila ka ug unsa nga atong Dios, dili na mahimong burden ang obedience. Dili na maingon nga warag restrictive. Kay nga naman, kabalo ka unsay tuyo. Kabalo ka unsay purpose ana. Sa munang you subject to it tungod kay nakailaman ka o nakabalo ka nga maayo ni para sa imo. Diba? Ang pulong sa Dios, maayo dili. Maayo dili. Pero nganong dili man nato sundon. Nganong dili man nato i-obey. Ang policy sa church, maayo dili. Pero why are still mo naging nganong naa pa man gyud mo ulikoy. Nga kabalo man ta nga maayo na siya. No? Number 1, we have to understand what is obedience. Understanding obedience, first is on the Old Testament meaning sa kanang gitawag nito word nga obey. No?
In 1 Samuel chapter 15 verse 22, ito nang basahon, balik ta sa story ni Samuel, dili na lang nato the soul. Di na lang nato na i-dig deep dire, pero derita. Ingon sa giingon ni Samuel dito ni Saul, no? Verse 22. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than fat of rams." So imong tan-awon day, obedience signifies to hear, to listen with reverence. Pagpaminaw o pagdungog nga aduna kay reverence. No? O na ay pagkuan baka nang gitawag na to respect. Inana ang gisulti sa pulong sa Dios nga ang the way nga every time mo obey sila on the Old Testament time, kung imong basahon gali na, and it is counted for him for righteousness. Tungod sa ilang pagsunod. Oh? Genesis chapter 22, Genesis 22 verse 17 and 18. Muni mga unsay resulta or about obedience. Genesis chapter 22 verse 17 to 18. Genesis chapter 22 verse 18 17 to 18, 22 verse 17 to 18. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Unsay naangkunan nila? Because thou hast obeyed my voice. Blessing, in multiplying I will multiply thy seed in the stars of heaven. Ang gisultian diri sa Abraham. Okay? Sa diha ang nganing obey sa Dios, tungod sa iyang obedience sa Dios, naa siya'y nakuha. Obedience sa Old Testament is the gauge of their strong tie with God. Meaning, sa ilahang closeness sa Dios. Ni Abraham. Okay? So the more di ay nganing sunod ka sa pulong sa Dios, it will reflect how you are in relationship or fellowship sa Dios. So sa ato pa, mailhan sad sa Kristohanon nga duol ka sa Dios or imong gitagaan og pagtagad ang Dios sa diha nga imong gisunod unsay gisulti sa pulong sa Dios. Diha nimo mag-engage. Future blessing and prosperity mo na gingon daw, we're conditioned upon obedience on the Old Testament time. So kung gusto kag panalangin, kung gusto ka og blessing, gusto kag prosperity, unsa man, ang kondisyon ana sa Old Testament time is to obey. Nga kinahanglan masabtan nato na if we want blessing, kung gusto tag panalangin, unsay atong buhaton, we have to be obedient on the word of God. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Isaiah chapter 19 verse 19 to 20. Isaiah 1. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Ang giingon sa pulong sa Dios diri, if you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. If you refuse and rebel, if you obey, and if you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. So, dire tie up during the Old Testament time di ay in unsay ilahang prosperity o ang ilahang blessing is tied on depende sa ilahang obedience. And dire tanaw na to in New Testament time. The origin po sa New Testament time, hearing under or of subordinating oneself to the person or thing, heard or basically just obey. Subject on the authority nga naa ka, meaning nagpailalom ka. Nagpailalom ka ba?
Okay, nagpailalom ka sa authority. So mo na siya in relation to kanang gitawag na tog obedience on the New Testament time. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians 2 verse 8. And sa New Testament, ang ang pinaka example good, a good example of obedience is Jesus Christ. Chapter 2 verse 8. Okay? Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Fashion as a man, he humbled himself, obedient unto death, at sa man, obedient or nisunod siya sa iyahang amahan. Okay? Nisunod siya, even the death of the cross. Ato pang basahon, Hebrews chapter 5 verse 9. Hebrews chapter 5 verse 9. Hebrews 5:9. Naman to Hebrews? Hebrews chapter 5 verse 9. Ingon ang Biblia dre. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto them that obey him. So ato pa dre, makita nato nga ang obedience nato will lead us into kanang gitawag nato og sa atong salvation. Kay kung wala kaning obey sa gisulti sa Dios, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ang salvation, imong makita diya, tungod na sa kining obey ka, unsay gisulti sa pulong sa Dios or unsay gisulti sa nagsulwining sa imo. Nga iyang gibasa gikan sa pulong sa Dios. So this salvation relates to what? Katong pag-obey nimo o pagsunod nimo sa gisulti. No? Nga if you confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart. So that's understanding na to Old Testament time. Obey, to listen, to hear. And then sa New Testament is nagpa-subject ka sa imong kaugalingon to that authority. So muna siya ang kanang una understanding about authority. And letter C, kanang gitawag na to authority nga kinahanglan nato nga maasabtan or requiring obedience. Kinsa man nga mga authority nga naa diri nga kinahanglan nato og obedience o nag-require og obedience. Number 1, o letter A, dapat masabtan labi na sa mga minyo kaning gitawag nato sa marriage. Kinsa ang dapat na authority diha sa inyong pamilya. Kaya nga naman, ang problema karon sa kalibutan, daghan na kaayo ang kanang gitawag na tog nagsigig-singgit og gender equality. Nga kung sa unsa ang bana dapat parihas pod sa asawa, which is dili na maoy gisulti sa pulong sa Dios. Nga ang dapat ang asawa should be subject from or sa imuhang bana. Ubos ka or kanang gitawag sundon nimo dapat ang imuhang bana. Okay? So open your Bibles sa authority nga kinahanglan nato Ephesians chapter 5 verse 22. Ephesians chapter 5 verse 22. Ang gisulti diya sa pulong sa Dios, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Submit to your own husbands. Naman, as unto the Lord. So sa ato pa di ay, the authority nga naa sa atong panimalay, labi na sa marriage, that requires obedience, unang-una, natong mga anak, ug ninyong mga asawa, you have to subject or obey unsa or kinsa ang imong bana. Own husbands ha. Imong kaugalingon nga bana, dili bana sa uban. Amen? Sakto, ang gisulti na sa Bible no, klaro gyud na, own husbands. Kay karon murag lahi namang bana mo gisunod. Nga warag nahimo na lang normal na sa kalibutan ba? Pero balik ko na to, ang gisulti sa Dios diri, nga kinahanglan the authority nga atong i-obey diha sa atong pamilya o diha sa imong kaminyoon is ang imuhang bana. Amen mga asawa? Whether you like it or not, kay imo man ang gipili imong bana, mo obey ka.
Kinsa may gapili ana, lisod sa gimuhang mama may gapili ala, dili man gyud. Ikaw man gyud namili ana. Mo biya nang moingon ni sila nga pangita gyud no sa labi na sa mga marriageable siya, ang mga babayi. Pangita gyud ang lalaki nga makasubmit ka. Amen. Nga naman, kay kung dili ka kasubmitar, ana, ang mahitabo, sa mahitabo, gubot. Kaya nga naman, daghan na kaayong mga asawa karon nga magpakabana. Katawa bitaw katong story ni Pastor Kobe nga naiyahang membro nga ning duol sa iyaha. Pastor, okay ra mo sukol sa asawa? Sa inan ka na, bana ka, ni muduol kasi mong pastor, mayon ka, pastor. Okay ra mo sukol sa bana sa imuhang asawa, pastor? Unsa di ay Brad? Wara na magugtigri ang asawa. Kinahanglan nagkuha ang bakos. No? Sa authority nga gihatag sa Dios sa married life, importante baliko na to, masabta na to, nga ang asawa should be subject sa imong bana. Whether you like it or not. Bisan pag mayon ka nga, gamay income akong bana, or bisan pag mayon ka nga, usa man akong bana, ay wa man ni buot. Oh, daghang mga sulti ana, pero mas wa kay buot kay ikaw gapili ana. No? Munang pilion na to sakto. Munang gingon na to na hulata sa saktong panahon. Diba? Then tanawa kung unsa man, balik ko na makasubmitar baka aning lakiha if inay mo'y mahimong bana nimo. Oh? Nga pwede ba ka moingon nga pag magsige na nagstorya diha, magsige nagyaw-yaw, moingon hilom diha. Muhilom gali na. Oh, kana. Tistingi ko na be. Basig na yung mga tabian kay diha. Mga babae, natabian kayo. Tistingi ko na hilom na gud. Mo gauge lugar na sa no, or Colossians chapter 3 verse 18. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. No? Balik-balik ka na, klaruhon gyud na diha. No, ang kanindot sa Bible ba, dili gyud nimo makuan. Naagi butang on your own husbands. Kaya nga naman, kabalutan nga na ay mga pilosopo. No? Pero imong basahon diya, makita gyud na own. Imo yung kaugalingon nga basa. So, that's the first kinahanglan na to, authority requiring obedience. Sa married life, importante kayo masabtan nga ang ay authority diha sa imuha isang imuhang bana. Ikaduha, sa balay. At home. Unsa may na authority na to diha? Of course, ang atong ginikanan. Bisan pag pila na kalibo, kamilyon na imuhang sweldo diha, pero naagali ka under the roof of your parents. The authority nga naa dito is imuhang ginikanan. Oh, asyoso na kay ta, ay nani nako. Diba? Dako na kog sweldo, dako na kog unsa na diha, basta naagali ka sa roof, balay sa imuhang ginikanan, magpabilin ginang authority diha. Saman, sa imong ginikanan. Okay? Basic, Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Memorize. Mga bata, memorize kayo. Maayo kayo memorize. Pero lami kayo pang sa pulungon. Kaya nga naman, gahi kayo mga ulo. Mailag memorize. Oh? Mailag memorize. Kapila memorize. Apil ka po ng mga young people, mga high schoolers, even college. Mailang mo memorize, mailang mo basa, mailang mo quote ani nga verses. Mailang mo share diha sa mo share sa Facebook or unsa nila, pero in reality wala di ay. Nga naman ato i-gauge sa unsa lang na inyo ha unya ato nang matanawon. I-gauge na to ang inyong ang ato ang obedience. Asa ta dapit. O naata establishar lang nato una-una ug asa ta dapit mo obey. No? Kung naakas balay, importante kayo nga ato ang obey is ang ato ang ginikanan. Obey your parents in the Lord, for this is right. Colossians chapter 3 verse 20. Children, obey your parents in all things. Sa tanan nga mga saman butang. Oh? Sunod. Dili na dapat balihon. Parents, obey your children in all things. Dili na pwede. Oh?
So munang kinahanglan na to na i-develop and we understand nga anay mo day gid gibutang mo ni giingon sa Dios nga kinahanglan sundon. No? Kaya nga man naa man po sa Bible. Di ba? Sa balay ang importante kayo kitang mga ginikanan pod, no, do not provoke your children to wrath. Nga dili pod nga kita mo hinungdan basig over asad ta. No? So we have to check it kung biblically mao ba na sulat diha. And children kinahanglan nga unsa man labi na natong mga Kristohanon ay sa unang mga panahon siguro nga wala pa ta kaila sa Dios. Oh, warag makaingon ta nga sige kay wa man na nailan niya ni Dios pero karon nga kaila na mo sa nagsigi mo simba diri Sunday, Wednesday nagsimba mo, nag-appeal mo kuan choir nagunsa na diha. Oh, nya inabot sa inyong mga balay mga sungayan day mong dagko. Oh, ano man naay mga inana eh. And if ever inana pagali na ang ato ang mga kinabuhi karon ninyong mga young people, mga batan-on. Okay? Dili na mo'y gusto sa Dios. Oh, kinahanglan na nga atog yung ibalik ang atuang kaugalingon subject kinsa tong naay authority sa tong balay. Ikatulo sa atuang trabaho. Servants, tingin sa pulong sa Dios. Servants kinahanglan mo subject ka be obedient to them that are your masters according to the flesh. With fear and trembling, lahi man ta diri. Trembling man. Oh, nagpangurog ka. Nagpangurog ka sa kalagot sa imong amo. Naabay mga inana, pero ang gingon sa Biblia, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear, and fear diya dili mahadlok kay naa lang sila kun dili naawala imong gisunod ang insay gisulti niya. Unsay mga pamaagi, pamalakad, pamalaod imong gisunod kay nga naman aduna ka ang fear diha is respect. Naa kay respeto sa imong amo. Then trembling. Nga naay pagkuan ba kanang trembling na dili inaingon nga nagkurog ka sa kalagot no? Kun dili nagkurog ka kay or nagkurog naa kay kanang gitawag na to baog kani bitong kataha sa ilaha ba? Oh? Kinaa mo giuban nga orag ang amo nimo marahimo na no imo nang gibarkada nga unsa urag wala na no irespeto. Oh? Which is dili na siya dapat. Singleness of your heart as unto Christ. Okay? And then ikatulo o kaupat in society. So sa atong palibot, sa atong government nga kinahanglan na siya nga man nga kita musunod pod sa unsay sa man nga naay authority diha sa atong palibot sa atong society. Oh. Pinaka-basic unit sa society. Ayaw na apil ang pamilya. Mo man na siya. Pero, purok leader. Apil na to. No? Barangay captain. Sunod. Hierarchy. Mayor. In authority. Police. Tanan nga mga men in uniform. In authority. Kaya nga naman, ang gisulti sa Diyos diya in Romans chapter 13 verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that are ordained of God. Meaning, bisan pagtanaw nimo nga kurakot ng naglingkod diha, gitugutan na sa Dios nga makalingkod na sila, we have to subject ourselves with obedience. Sa balaod ha, dili sa ilaha. Oh? Sa dili sa ilaha gyud nga mo musunod ko ani kay muni among mayor pero ang gisulti niya ay iyang gipahimo sa imuha daotan na. Kun dili balik ko na to ni unsa ang pagpa-implement sa balaod ginamit ang atong mga leaders sa society. Sunod ta ana. Oh, basic, simple. Kanang mga paglabay sa basura, pagunsa na diya, jaywalking, kung naa magali ng mga ordinansa nga naa sa ato ang palibot, sundo na to. Kinahanglan nga atong sundon. Kaya nga naman, lisod kaayo na siya, ilado kang baptist. Ilado kang nagwan diri pero ikaw may usa sa pinaka way batasan nga tao sa inyong purok. Oh? Saon man nato pag ingon nato dito muduol ta sung barangay nga sir, magwali mi diri Sabado kuan sir. Ha? Magwali ka? Magfeeding mo? Nga ikaw may usa sa mga maghasi diri. Ikaw may magdalag kagubot ani atong purok atong barangay? Diba? So manalita, importante kay masabtan nato, we should subject ourselves with the power nga naa or the ordained nga mga authorities nga naa diha sa ato ang palibot sa atong society. And then, sa pa,
Kanang gitawag na tuog sa church labi na gyud. Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews 13:17. Balik-balik na ni Pastor Chris pa nga time. Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls. Kinsa? Tungod kay sila nagbantay sa inyong kalag. Katong mga pastor nga nag-develop nimo, nagsudlo sa imuha nga mo grow ka spiritually, subject yourselves to them. Obey them that have the rule over you. Naman, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is man unprofitable sa imuha kung dili ka mosunod. Unprofitable, dili ka maginansaan ana kung dili nimo sila tagaan sa imuhang obedience or imuhang reverence or sa imuhang respect or wala nimo gi-subject ang imong kaugalingon didto nila. No? By the grace of God, ang atong pastor na ningkamot nga kanang gitawag na tog mapatubo ta. Manangkamot by the grace of God nga unsay mga i-improve diri sa atong church, atong mga activities. Nagdingkamot by the grace of God nagluhod sa kadlawon, magampo nato. Magampo nato tagsa-tagsa, mo nagingon na we should subject or obey with high respect gyud sa atoang pastor. Kung naatay respeto sa ato ang mga purok leader unsa nila atong mayor, mas atong tagaan og dako pa nga pagtagad og dako nga reverence or dako nga respeto atong pastor kay nga naman kalag nato ang iyang giatiman. Dili ang imuhang unsa na dia. Di kun dili ang atong kalag. Dili pwede nga ato nang pasagdan. So, nag-expect ang Dios nga mosunod ta og adun sa mga adunay authority sa atong kinabuhi. Pero kasagara, paningkamutan po sa yawa nga gubaon na siya, no? Gubaon na siya. And mostly, rebellion can be seen with these authorities nga naay mga nag-rebel or naay gusto nga daoton unang-una ang pamilya, imong asawa. Kung imong wawad karon daghan na kaayo nga kanang pamilya naguba tungod kay unsa man. Mo lagi na kanang giingon nila nga equality. Gender equality. Nga moingon sila ba nga moingon sila nga nganong kabalo nganong dapat man ka mulantaw sa cellphone sa imong asawa. Nganong dapat kabalo man ka sa password sa imong asawa. Naman, you are one flesh. Dili na pwede nga moingon ka nga, oy, privacy ni nako. Ako ani dapat di ka kabalo. No. Asawa man ka, you are one flesh. Walay dapat matago ninyong duha. Kay mostly mo nay rason nga usahay ang mga kuan naadiha ba kay mo lagi kay di kabalo. Then ipakuan na lang dayon nga sa man privacy or kani ako dapat privacy ko. Minyo mo privacy. Dili na pwede. Asawa nga mura nagbana, muasta. Mo na siya mga kuan karon, mo na kanang gitawag na tog mga ilat sa yawa ba sa authority. Abi kay balik ko na to, abi kay gamay og income, abi kay inani lang ang kahibalo sa imong bana, abi kay unsa na diha. Balik ko na to ni kung asawa kay gikasal mo, unsa na diha. Ang gisulti sa Biblia unsa man subject. Kinahanglan magpailalom ka sa imuhang bana. Mga spoiled ug stubborn nga mga anak. Mo na karon. Nga normal nga kahitabo. Gahi kayo mga bata karon ni unsa na lang din kabalo maayo na kayo mo rason. Muna'y ilad sa yawa karon nga muna nga dili mo sunod. Okay? So unsay gisulti sa Bible dia? Proverbs chapter 30 verse 17 kahadlok aning gisulti sa Bible no. The eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagle shall eat it. Dili man na literal siguro no nga moabot gyud ng raven dia motuhay ka ng mata sa imong anak pero kabalo ka nga kaalautan ang padulngan aning mga bata nga dili mo sunod or mo mock or mo despise sa ilang ginikanan. And dapat dili na nato dili nato na pasagdan sa ato ang mga anak. And mga lift test karon, mga union, mga nasudlan o mga rebelde, tanan o mga or even gali sa church mga membro nga ang unang-una nila nga mas maayo pa sa silang pastor. Una-una nila nga mas spirituhanon sila sa silang pastor. But still, kung inanay mo una-una, ang Diyos nang ingon, kinahanglan ka mo obey. Kinahanglan ka mo pailalom sa imong pastor.
Kung naa magali kay nakita nga problema or unsa na diya, okay, ang imong buhaton no pag-ampo. Ang imong buhaton no suporta gyapon ka pero pag-ampo sa Dios nga og naa magali sayop or naa magali nahimo imong pastor nga murag tan-aw nimo dili subay sa unsay gusto nimo, dili ka pwede ana mo panabi sa uban no unsa na diya ang imong buhaton unsa? Ampo nga ang Ginoo mo'y muskig storya sa imong pastor. Dili pwede nga ay kaning si pastor no ay ana atong sulti. And then careful ta anang mga ipang storya nimo nga negatibo sa laing tawo. Ako naman ning gi-share adat siguro last time nga the more nga madungog na sa tawo nga wala untay intention nga maglantaw nga inana ang unsay imong nabantayan sa uban. Tungod kay imo siyang gistoryahan, mao na nunay magsigig balik-balik sa iyahang utok. Mao na lang na noon mo makatakod ba? Imbis ikaw ra untay naigahuna-huna ato, imo man gisulti dito. Nga ikaw di nga naglingkod, maka-realize ka urag sakto lagi to yang giingon. Tungod kay nga naman negatibo nga mga butang gisulod mo sa iyang una-una. Obey them that have the rule over you. Subject yourselves, for they watch for your souls. No? So muna naman siya, the test of fellowship with God in the Old Testament is obedience. And the salvation we have is obedience through faith in the New Testament. So, direta sa gauging. How to gauge your obedience? Atong tanawon kung asa ta. There's the tulo ka level, no? Tulo ka level sa kanang gitawag na to obedience. Nga kinahanglan na to i-check kung naapabata na ka level or ning latas na ta sa pinakanindot nga level of obedience. No? Biblical obedience demands more of us. Usahay ga struggle ta sa tawhanon nga pag-obey o pag-obey sa Dios, or naay panahon sa itong kinabuhi nga mo-obey tuod ta pero deep inside naay reklamo. No? Sunod lang ta kay nga naman ay na may galantaw unsa na but pag human ana naa na dayoy mga creeping diha sa imong kasing-kasing ano yung ka nga ay, nagmahay ka nga ning sunod ka, nagmahay ka nga unsa da or wala ka nalipay nga ning sunod ka. Bantayan na to na. Ang Dios nagtawag nato ini not just obeying externally, no, kay nakita nga imong gibuhat ng unsa imong mga gisugo, but apan gusto sa Dios og kanang gitawag natong full surrender, joyful, respectful and complete obedience didto sa naa sa authority, labi na gyud sa Dios. Number 1, o letter A, kinahanglan masabta nato basin na apakaani gauge your obedience. Is your obedience number 1 immature or selective obedience ba na? Unsay immature or selective nga obedience? Okay? Ito naging una, I'll do only what I want. Buhaton lang nako kay naman may gusto nako. Daghang mga Kristohanon nga inana ang atuang the way of obedience. Kay okay man sa kuha, ako sundon. No? Amen? Kay okay man sa kuha, dili man ako sa sakripisyuan, pleasurable raman sa kuha, or kanang gitawag na to convenient raman sa kuha, mora ni ako sundon. That's selective or kanang gitawag na to immature nga obedience. And this one, kung imong tan-awon, disguise ra na or disobedience in disguise. Nga feeling nimo obedience siya, pero di ay ga-disguise ra siya. Or nagpaka-aron ingnon nga obedience, pero actually it's disobedience. Kaya nga naman giselect ra nimo unsa imong sundon. No, pareha ra ba? Na 10 commandments, mo niya 10 commandments ay kanang 1 og 2 lang ako ang isundon. That's selective. Di ba? That's selective. Ang Dios dili ana, kung unsay gisulti sa Dios dapat imuha ng buhaton, imo sundon. We know nga sin kung mayong kagsala, no? Natay gitawag ito sin of omission. Unsa na sin of omission? Kanang gitawag nato, for them that know it to do good and do it not, to him it is sin. So, kabaluta nga pag-obey is maayo, kunyag wala nimo sunda sa tubangan sa Dios, it is sin. Disobedience in disguise. No? So James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So dili di ay pwede nga selective ta sa atong obedience. Tanawa ka no, i-gauge ko nino imong kaugalingon karon.
Young people, no? Asawa, trabahante, o unsa na diya. Asa man ka ani? Or basing naa pa ka ani nga stage nga ang usundon lang nimo unsa imong gusto. Or selective lang ka. Or immature gihapon ang imong pag-obey. I-check ko no. I-gauge ko no ang imong kaugalingon. No? Romans chapter 7 verse 14 verse 16. We know, kabalutan na, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For that what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent not unto the law, that it is good. So sa ato pa, dili ka gusto, but tukod, kay naakas imuhang unod, naakas sa sala, nahimo na nimo, or wala nimo na sunod ang pag-obey. Tungod sa, unang-una, kung sa man, karnal ta, or is either wala ta katubo sa atong spirituhanon nga bahin. Maunang, dili ta ka-obey, or selective ang ato ang obedience. James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So sa ato pa, unsay imong nabasa, unsay imong nadungog, you have to sundon, or buhaton gina nino. Ikaduha nga obedience. Selective, immature obedience. Ikaduha ka nang gitawag na tog conditional obedience. Unsa man ning conditional obedience? God gives me what I want, then kanang gitawag na tog, then I'll obey. Kung tagaan ko sa Dios sa iyahang kana bitong mga Kristohanon nga kung panalanginin ka sa Dios, mosimba ka. No? Kung ihatag ni sa Ginoo sa kuha, maghatag ko or mohimo ka sa kong ministry or mo appeal ko sa ministry kung i-bless ko sa Ginoo, dili inana ang obedience. Oh, that's conditional. Ayaw himuha nga ang Dios murag sulugoon nimo. Nga maghulat ka og unsay ihatag sa Dios usa ka mosunod. Dili kinahanglan di ay nga naman full surrender ang imuhang pag-obey sa Dios. Respectful, joyful, mo naging nga na ay kalipay nga pagsunod. Complete, and then mo na complete, dili selective, kompleto ba? Mo na saman, makunay makapalipay sa Dios. Okay? So, unsa may na, the struggle of completely trusting God, making only to obey what aligns on personal gains or unsa imong gusto or personal desire. Inana ang conditional nga kanang gitawag na tong obedience. No? I-check ang kaugalingon nato. Naa pa ba ta sa stage nga selective ta, immature ta, or conditional pa ang ato ang pag-obey diya sa Dios? No? Ano naman? It's either following God only for benefits and not on relationship. Diba? Ganti ora magdili gyud bitaw nga wala ni fully na ilhan ang Dios. Nga mo nang dili ka mosunod or naa kay mga request. Exodus chapter 32 verse 1. Kung ato ni tanawon. Exodus chapter 32 verse 1. Exodus 32 verse 1. Ayun sa Bible. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us out of Egypt, or the land of Egypt, were wrought, not that we become of him. So sa ato pare, kaning mga tawhana nga naadri mo ni sila gitawag to condition based ang ilahang obedience. Kay tungod nga wala pa kaabot si Moses na dugay sa gnaog didto, ang ilang pag-obey nga dili na maghimo og mga unsa na diya, wala na. Kaya nga man, nag-base sila sa timetable nga gusto nila or nag-base sila kung kanus-a. No? Tungod kay wa man ning abot, muna siya nga ning shift na ni sila sa ilang obedience. Nga instead, dili sila musimbag Diyos-Diyos, naghimo na noon sila sa ilahang kaugalingon nga Diyos-Diyos. Ngayon, muna gito conditional, kay tungod kay walay na abot. Tungod kay tungod kay si Moses, wala ka na og balik. And sometimes, kitang Kristohanon inana ta, we blame others. Nganong di ta mo obey. Ay, si Kuan gali, inani manggod ang gihimo ni Kuan, mo nang dili na ko musimba, kay si Brad, inani, no? Ay, inani magud akong nakita sa church, inani ang kuan, we blame others. Mo nang dili ta kasunod. Dili na ko moapil sa choir kay inani magud ang giingon ni ana. Oh, that's conditional nga kanang gitawag na tuog obedience. And we don't want that, and God don't want that one. And dirita sa last nga kanang gitawag na to obedience.
unconditional obedience. Umiyo kag unconditional obedience, sana full surrender, obedience without condition. And the very best example of this is si Jesus Christ. Ang obedience ni Christ dito. Unsay gisulti na sa pulong sa Dios. Luke chapter 22 verse 42. Si Jesus Christ ingon saying, "Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done." Oh? Naay buot kabubuton si Christ, no? Pero tungod kay kabalo siya unsay kabubuton sa Dios, nga muog yun siya agian niya nga ilansang sa cross, masakripisyo yang kaugalingon unsay iyang gibuhat, not my will but thine. Inana di ay kanindot ang kanang gitawag na tog unconditional nga obedience. Bisag sakripisyo ning sunod kay nga naman kabalo siya kinsa ang iyahang gisunod, kabalo sa Dios nga iyang gisunod, no? In Hebrews chapter 5 verse 8, ingon ng Biblia, "Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered." The perfect obedience nga dapat nga sundo nato is ang obedience ni Christ. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. No? And ang kanindot lastly, na ay promises of obedience number 3. We gauge sa obedience, kung nag-obey ka, we understand the obedience. The last na ni, promises of obedience, unang-una, verse 1 John chapter 3 verse 22. "And whatsoever ye ask, we receive of him, because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight." Do the things that are pleasing in his sight. Gauge ko na yung kaugalingon. Asa na yung muhang level of obedience? Selective pa ba ka? Conditional pa ba ka? Or unconditional na ang imuhang obedience ito sa Dios? Dili ko katubag ana, ikaw may katubag ana. No? Pero dili na po na nga, ako nang tagsatang sa pangutana na to diri, no? But will you gauge yourself kung unsa ka, and then unsa imong buhaton, balik ta. Hangyo sa Dios, ampo ta, and then hangyo ang Holy Spirit nga may mag-control sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing. Para fully, unsa man, makasunod ta or maka-obey ta unsay gisulti sa pulong sa Dios. Oh. Og manindog ta, mag-pray ta. Pray ta, mabuhay naman. Salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pag-uban. Salamat Ginoo nga nahuman ang among serbisyo karong hapon. Nag-pray mi Ginoo nga ikaw may mag-auban ka namo, padal ami, adto ami sa mga tagsa-tagsa ka panimalay nga walay kakulian. O salamat Ginoo sa imong paghatag sa kaalam. Ang tanan dungog himaya among ibalik ya kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Tong duhanog bas tong pledge pa ni. Paging saad, read, gihimo nako nga ka-partner sa akong ginabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagigilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala. Nagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8 shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf of our pastor, Pastor Juscelcan Pontillas, mayong hapon og dalaygon ng Dios.